Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, hala, tibak na. Grabe ang tapang na babae. Lahat nagulat. Yan mga kababayan patungkol po riyan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, simulan po natin dito kaya eto, matapang na babae mga kababayan ha. Sabi po dito ni Pam Baricuatro, Governor-elect ng Cebu. Ha? Sabi niya po dito, ito po ay endorsed by former President Duterte at mukhang ganun din ang gusto niyang mangyari. No? Mala Duterte po ang dating ni Governor Pam. Sabi niya po dito, I'm sick and tired of illegal activities running our province. This is your final warning. Leave now or prepare to be taken down. Humanda kayong lahat dito po kay Governor-elect Pam Baricuatro. Ito ang maganda. Ito ang the best mga kabayan. Nagbabanta sa mga masasamang elemento. Sa mga gumagawa ng illegal activities sa kanyang probinsya. Nagbabanta. Warning. May babala. Binalaan na kayo. Kapag hindi kayo sumunod, prepare to be taken down. Diba? Ganon din ang sinabi noon ni former President Duterte. Diba? Kapag hindi kayo tumigil, alams na. Diba? O, diba? Ganito po sana lahat ng official natin, no? Pag ganito ang lahat ng public officials, mga kababayan, iwan na lang natin kung anong mangyayari dito po sa mga gumagawa ng mga illegal activities, no, mga karibin natin. Ano pong inyong masasabi dito kay Governor-elect Cebu Governor-elect Pam Baricuatro? Good job lang ang masasabi ko. Sana ito pa rin mo yan. Sana ay talagang mangyari yan, di ba? Okay, baka sabihin ng mga kalaban natin sa politika ninyo, di ba? Baka sabihin ng mga kalaban ninyo sa politika ay wala, hanggang salita lang yan, di ba? Baka maging President Bongbong Marcos ka nito, hanggang salita na lang. Alright. Ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto mga karibyo natin, patungkol naman po ito sa posibleng pagpapaalis kay sa reporter po ng Net25 na si Eden Santos diyan sa Malacanang. Sabi po, nag-react po sa nag-react po si Senator Rodante Marcoleta. Sabi niya po dito, bakit kayo ang magsasabi na palitan namin? Kami dapat yung nagpapadala or nagpadala. Yun ang merong discretion na palitan kung saan siya gusto ilagay. Hindi kayo ang magpapalit. Kahit suggestion lang, parang hindi tama. Nako, tama. No? Parang si yung reporter lang ng Net25 na si Eden Santos, mga kababayan, ang may lakas ng loob na itanong talaga kay Jose Castro yung gustong itanong ng taong bayan. Kasi yung ibang mga reporter, mga kababayan, parang hindi naman para sa taong bayan yung kanilang pagtatanong. Parang personal interest na lang siguro yan. Diba? Pero dito po kaya Ma'am Eden Santos, talagang makikita mo kung ano yung gusto mong malaman, yun po ang itatanong niya. Diba? Unlike the other mga kababayan, and the other reporters ay parang wala lang, 'di ba? Sige, as long as sumagot,
Kay Ma'am Eden, mukhang palaban po itong reporter na ito. At good job, Ma'am, ha? Ngayon, you are reaping the prize, kumbaga. Ha? You are harvesting kasi biruin nyo, tingnan nyo mga kababayan na dahil sa gumagawa siya ng mabuti or nagtatanong siya para malaman ng taong bayan kung ano talagang totoo. Eto na. Eto na po ang resulta. Kaya mga karibyo natin mga kababayan, wag po natin hayaan na mawala. Si Ma'am Eden Santos dyan sa Malacanang para may magtatanong pa rin para sa taong bayan. Alright? Ito pa mga karibyo natin, pasadahan din po natin itong si Senator Chis Escudero. Senate President Chis Escudero. May patutsada kay PBBM. Ito yung issue na di nila maipaliwanag. Ito mga kabayan, pakinggan po natin to. Sa dami ng nire-raid, bakit ba wala akong nakikitang nahuhuli? Maraming nire-raid ng police sa Bureau of Customs Correct. na nag-hoarding daw ng bigas. May nakita ba kayong kinasanampahan ng kaso Wala. maliban sa paghuli sa pahinante? Sa Wala. budigero? Wala. Na maliwanag na hindi naman sila may-ari nun. Wala. Sa drugs, sir. Sa droga, ganun din. Yung driver lang. Yung nagatid lang ng kotse, nag-drive ng kotse. Asan? Palagi kong sinasabi, hindi naman pwedeng may crime pero walang criminal. Dapat sabay yun. Sa dami ng nire-raid, bakit ba wala akong nakikitang nahuhuli? Maraming nire-raid ng police sa Bureau of Customs na nag-hoarding daw ng bigas. May nakita ba kayong kinasanampahan ng kaso maliban sa paghuli sa pahinante? Sa budigero? Na maliwanag na hindi naman sila may-ari nun. Even sa drugs, sir. Sa droga, ganun din. Yung driver lang. Yung nagatid lang ng kotse, nag-drive ng kotse. Asan? Palagi kong sinasabi. So yan mga kabayan, anong masasabi nyo dito kay Space Escudero? Ako talagang relate tayo dito sa sinasabi ni kasi noon pa man sinasabi na nating baka drama lang ito. Kasi biruin mo sa dami-dami nang nakukumpis ka nila. Wala man lang nahuhuli. Ibig sabihin mga karibyo natin, baka drama lang ito. For the kung tayo dito sa YouTube, no, kung tayo dito po sa channel natin, sa lahat po ng mga content creators, for entertainment purposes only. Baka naman po itong ginagawa nila for entertainment purposes only, yan po ay nasa totoong buhay mga kababayan, at kayo po ay opisyal ng gobyerno na dapat gumagawa ng mabubuting gawain. Hindi po pwede dito ang drama-drama lang. For accomplishment only dahil papalapit ng SONA. 'Di ba? Hindi po pwede ang ganon. 'Di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dito sa sinasabi ni Senate President Chis Escudero? Ay comment nyo na lang po mga kababayan, at ito pasadahan din po natin itong si Risa Hontiveros. Bistado, ang bait ng dumukot, sabi dito ito mga kawan, pakinggan muna natin at bigyan natin ng reaksyon. Nako po. Ito na, may bagong pasabog na naman si Risa. Biruin mo, pinahiram pa yata ng cellphone ng mga kidnapper. Ang malupit, walang signal pero nakapag-message. June 22 and 23, 2025. Just this month, just last week, Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, "Help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain. Send rescue now." Close quote. Buti alam ni Michael yung mga account ng mga staff mo. At ayon sa mga netizen, wala daw signal ang Glory Mountain. Okay na sana mga kababayan, Kapanipaniwala na sana yung sinasabi ni Senator Risa Hontiveros. Ang problema, bistado agad ng mga netizens. Kasi wala naman palang signal doon sa Glory Mountain, kung dinukot or kinidnap pala itong si Michael, saan siya nagkumuha ng signal? Wala namang signal doon.
O, bistado ka tuloy ngayon, Risa Hontiveros, na nagsisinungaling ka na naman. Nako, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin ito. Matatawa kayo dito. Ha? Sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Eto, pakinggan po natin to. Napakahalaga sa diet ng Pilipino, sa kinakain ng Pilipino, yung isda, yung seafood. Dahil siyempre, marami tayo, mga 7,000 islands ang Pilipinas. Napakahalaga sa diet ng Pilipino, sa kinakain ng Pilipino, yung isda, yung seafood. Dahil siyempre, marami tayo, mga 7,000 islands ang Pilipinas. Grabe po yung logic, no? Napakahalaga na kainin ng isda dahil meron tayong 7,100 islands. Ha? Di ko alam kung papaano nagkaroon ng sa bagay, islands, marami tayong dagat, di ba? Sabi niya kasi dito, napakahalaga sa diet ng Pilipino. Sa kinakain ng Pilipino yung isda, yung seafood. Siyempre, dahil marami tayong 7,000 islands, no? Ang Pilipinas. Kayo na lang po ang bahala, mga kaubayan, sa pag-analisa kung paano ang diet sa island, no? Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng kahalagahan ang diet, no? Sa island. Anyway, isda. Okay, may connection dahil isda. Pero, dapat kasi nutrient po ang pinag-uusapan natin dito. Because it is a diet. Diba? Sabi mo nga, napakahalaga sa diet ng Pilipino. Anyway, siguro naguguluhan din ako. Ewan ko na lang kung naguguluhan rin kayo. Nako po talaga. Eto, last po natin pag-usapan, mga kababayan. Kiko and Bam for Cheese Escudero. Jinggoy Estrada hints at Pink forces in Senate Majority Block. Nako naman. Ngayon ka lang naghinala. Ngayon ka lang nagkaroon ng hint. Senator Jinggoy. Ito nga, duda nga ako dito na before the election, yun na talaga, nasa majority block na kasi talaga siguro si Kiko and Bam. Bakit? Wala naman sa wala naman sa bukabularyo natin nung butuhan, no? Na mananalo itong dalawang ito. Di ba? Umiyak na nga si Kiko. Dahil binabash na siya. Di ba? Umiyak na si Kiko dahil binabash na siya sa social media. Tapos sa katapos-tapusan, mananalo pala. There is something wrong, mga karibin natin. That is why, na-conclude natin na marahil noon pa man, before the election pa, ay nasa majority block na talaga itong si Kiko and Bam Aquino. What do you think, mga karibin natin? I-comment mo na lang sa baba. At eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Presidential Communication Office nagpadala ng liham sa tanggapan ng Net25 upang hilingin na tanggalin sa Malacanang League ang reporter na si Eden Santos. Idinahilan di umano ng PCO sa liham ang di umano'y paglabag nito sa coverage protocol ni Eden Santos nang lapitan nito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa isang event sa Tarlac. Gaano kaya ito katotoo, mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification. Grabe naman yan, mga kaubayan. Lumapit lang sa presidente, tatanggalin nyo na. Di ba? Lumabag daw sa protocol nila, mga karibin natin. Ang tanong ko dito, mga karibin natin, si Miss Eden Santos lang ba ang lumapit doon kay President Bongbong Marcos Jr.? Di ba? Hindi nyo ba kilala si Miss Eden para hindi nyo sa makilala? Kasi magkakaroon lang naman ng breach of protocol, no? Kung anonymously, di ba?
yung kanyang pagpasok, yung kanyang pag-confront, no? Pero kilala niyo siya eh. 'Di ba? Kilala niyo po siyang reporter. Mga kababayan. At trabaho niya po ang magtanong. Bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapani, kung ating matatandaan, ilang beses na nag-trending sa mundo ng social media ang palitan ng tanong at sagot ni Net25 reporter Eden Santos at PCO Officer Claire Castro sa mga press briefing sa palasyo ng Malacanang, na siya naman di o manong inaabangan ng marami sa ating mga kababayan sa television man o sa social media. Ang di o mano'y straightforward na pagtatanong ni Ms. Eden Santos kay Attorney Claire Castro sa isa di umanong event. Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay tila lumabag di umano si Ms. Eden Santos sa coverage protocol nang nilapitan nito ang presidente. Kaya naman, Presidential Communication Office nagpadala ng liham sa tanggapan ng Net25 upang hilingin na tanggalin sa Malacanang lead ang reporter na si Eden Santos. Ayon So yan mga kababayan, nagpapahalata lang kayo. Nagpapahalata lang kayo, lalo na itong si PCO si Claire Castro, na mahina kayong nilalang. Diba? Dahil kay Miss Eden, nakikita po ng buong sambayanan, no? Kung ano ang nangyayari. Tapos kayo, pipigilan nyo. Bubusalan nyo si Miss Eden Santos dyan sa palasyo. Tatanggalin nyo, sisibakin nyo dahil lang doon. Well, anyway, wala tayong magagawa dahil sila naman po ang nasa posisyon. Pero napakalaki pong pagkakamali kung tatanggalin ninyo si Miss Eden Santos dyan po sa press corps na yan. Bakit? Kasi para na rin kayong umamin na talunan kayo. Talunan po kayo. Lalo na po itong si Jose Claire Castro. Anyway mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito, i-comment nyo lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.